Gustong marinig ng isang komite sa Kamara ang panig ng Senado kaugnay sa pagdinig nito sa ilang issue ng SMNI. Ito'y matapos sabihin ng isang anchor ng SMNI na taga-Senado ang source ng impormasyon kaya niya naitanong sa kanilang programa kung may halos 2 bilyong pisong travel budget si House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, RG Cruz. Bago natapos ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kagabi, nagdesisyon ng komite na bigyan ng kopya ng hearing ang Senado para makapagkomento sa sinabi ng SMNI program anchor na si Jeffrey K. Eric Celis. Taga-Senado umano kasi ang source ng tanong sa kanilang programa kung may 1.8 bilyong pisong budget na pambiyahe nga ba ang office ni Speaker Martin Romualdez. Bago nito, sinabi rin ni Celis na naging basihan rin ng kanyang tanong sa programa ang impormasyon mula sa isang numerong wala sa kanyang telepono. Paulit-ulit na tinanggihan ni Celis ang hirit ng mga mababatas na pangalanan niya ang kanyang source. Sa bisa na rin ng batas na nagpapahintulot sa mga mamamahayag na huwag pangalanan ang source nila ng impormasyon. Government employee po siya, nasa Senate, and upon consultation po, empleyado po ito sa Senado currently. Due to the revelations of Ka Eric, I think we are treading on very dangerous waters when it comes to interparliamentary relationships with the Senate. Assuming that tama yung sinasabi ni Ka Eric, may naglalabas ng disinformation laban sa mababang kapulungan. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni SMNI Honorary Chairman at Religious Group Leader Apollo Quiboloy, pero nagsasalita bilang leader ng National Citizens Crime Watch, panggigipit sa kalayaang magpahayag ang investigasyon ng Kamara. Nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananakot siya, that is a, ang tawag dyan gunboat diplomacy. That is a non-so-subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Pero para sa mga kongresistang nagpatawag ng investigasyon, may mga kailangang panagutan ng SMNI. Hindi tama ang ginagawa ng SMNI na pumupostura bilang news outlet pero nagpapakalat naman ng maling impormasyon. Pagtukol dito sa talagang deliberate na pag-tarnish ng reputasyon ng isang tao ay hindi naman siguro maganda yon. Itutuloy ng komite sa Martes ang investigasyon. Sinubukan ng ABS-CBN na kunan ng pahayag ang Senado at House leadership pero wala pa silang mga sagot. RG Cruz, ABS-CBN News. Thanks for watching. Please subscribe me YouTube channel. Follow, like, comment, and share.